Hello everyone! Welcome back to my channel, Racy Connect TV. Kamusta po kayong lahat at good morning po. Maaga ako nag-vlog ngayon dahil naisip ko is 1 year na pala akong naoperahan dito sa aking lalamunan. Kaya nag-vlog ako para ma-share sa inyo kung ano yung sistema na ginawa ko para na-avail ko itong libreng operasyon na ito. Kaya gusto ko naman ma-share at baka sakaling makatulong po ito sa inyo. At hindi lang po ito para sa akin yung vlog na ito, kundi para po ito sa lahat. Kaya sana po mapanood niyo at maraming salamat sa mga nanonood sa aking video, sa aking mga subscriber na laging nandyan. Kaya iyon, umpisahan ko na kung paano ako nakapagpa-opera ng libre. Unang-una sa lahat po, noong time na yun nakaramdam ako ng parang hindi magandang paglunok sa lalamunan ko na parang may sumasabit. At yun nagpunta ako sa isang doktor para magpa-check up at yun, nagpa-ultrasound, nagpa-biopsy. Unang-una muna is nagpa-ultrasound ako para doon malaman kung mayroon nga bang bukol or ano bang problema dito sa lalamunan. At yun nagpa-ultrasound ako at yun mayroon nakitang 3 cm pala na bukol, pero hindi naman siya sobrang talaga na nakakatakot na bukol. Kumbaga sabi ng doktor, isa siyang friendly na bukol. Kaya yun, bali 3 cm. After ng ultrasound, nagpa-biopsy naman ako para titingnan kung anong klaseng bukol yung nandito sa lalamunan ko. At yun, ang nakita doon ay parang isang cyst lang naman yun. Sabi ng doktor, hindi naman yung mahirap gamutin. Pero siyempre, kailangan pa rin i-opera. Pero sabi ng iba, madadala daw sa gamot ba yun, matunaw. Pero yun ang suggest ng doktor sa akin na hindi daw natutunaw agad-agad yung mga bukol, kundi kailangan daw talaga daanin sa operasyon. Kaya wala na akong choice, kailangan ko na talaga ipatanggal yun dahil hindi ako sigurado kung halimbawa iinuman ko ng gamot or ano, baka mamaya hindi siya matunaw or baka lumala pa. Kaya yun, nag-decide na talaga ako na ipa-opera ko na lang. Pero bago po lahat yun, siyempre pagdating sa mga ganun operasyon, hindi natin maiwasan na mag-alala tayo dahil unang-una sa lahat, siyempre kung sa kagaya natin na simpleng tao lang at wala naman tayong anak buhay na at alam natin na afford natin yung ganitong surgery, siyempre mag-iisip tayo na hindi natin maiwasan na parang na baga nakaka-stress dahil unang-una sa lahat yung may operasyon yun. Kailangan talaga natin ng medyo malaking pambayad. Pero nung time na yun sa akin, siyempre kailangan talaga natin na magdasal ng mataimtim dahil walang imposible pagka tayo ay nagdarasal at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Yung time na yun, bago ko nakilala yung doktor, napunta muna ako doon sa isang lugar na kung saan ay dinadayo ng madaming tao. Kung ito ay tawagin sa kamay ni Jesus, doon po ito makikita sa Lokban, Quezon. At yun, yan kung bakit mayroon akong mga picture dito na in-upload sa aking channel. Nagpunta po kami doon at doon sa napakalaking imahen ng Panginoon sa mataas na bundok na may ilang palapag yun na hagdan. Yun, yumakap ako doon sa isang imahen ng Panginoon at kumbaga doon ako humingi ng gabay kung ano yung mga pwedeng gawin. Ayan, lahat iniling ko doon sa kanya na sana matapos na itong pinagdaanan ko na ito nga sa magiging operasyon ko.
At yun guys, after 2 days na yung talagang nag-grant yung aking hiningi doon. Kumbaga, maniwala kayo sa hindi. Yung doktor ko, dito ko po yun nakilala sa Facebook page na ito. At malaking tulong talaga itong Facebook na ito dahil dito natin mamimit yung mga iba't ibang grupo, iba't ibang mga tao. Kagaya ito sa akin, nakilala ko dito yung isang kaibigan na nakita ko na post siya dito sa Facebook page na kung saan niya katapos lang niya mag-opera. Nakita ko, kaka-opera lang niya talaga dahil bagong tahi pa ang kanyang lalamunan. At yung tinanong ko siya, sabi ko kung pwede ibigay sa akin kung paano makapag-avail doon. At mabait yun siya at basta mabait siya na isang kaibigan dahil mabilis siya nag-reply nung time na minessage ko siya. At itinuro niya sa akin kung ano yung grupo na yun dito sa Facebook page. At yun na i-search ko rin. At nag-post ako dito ng aking results sa ultrasound. Dito sa isang group na to, ang pangalan ng group ay yung Philippine Thyroid Disease Group. Ano ba yun? Basta parang ganun. Kalimutan ko na. Pero madali lang yun i-search. At yun, nung time na yun na i-search ko na, nag-post ako dito ng aking yung ultrasound result. At yun, pagka ilang minutos pa lang ang nakalipas, mayroon na kagad nag-message doon sa na yun, sa pinost ko. Sabi sa akin, PM ko daw siya. Yun pala, yung nag-PM sa akin ay isa pala siyang general surgeon na siyang admin dito sa grupo na to. Dahil yung grupo na to guys ay kasapi ng mga doktor pala ito yung nandito. Kumbaga sila yung admin dito. Kumbaga ginawa nila itong grupo na to para makatulong sa mga tao na kumbaga para matulungan sa mga kagaya yan, ng libreng operasyon. At yun, ang bilis ko na ang bilis ako nakakuha ng libreng operasyon. At yun, sinabi niya dito lahat sa akin na pupunta ako sa kanya ganitong araw, anong oras. At yun, nagkita na kami ng doktor na yun, nagpunta ako sa kanya. At grabe, ang bilis, ang bait niya ng doktor na yun, bata pa siya. At yun, sabi sa akin, pumunta ako sa kanyang doon, sa pwesto niya. At yun, nung time na yun, pumunta ako Thursday, ang schedule doon, kailangan maaga kayo dahil sobrang daming tao. At nung nagpunta ako sa kanya, sabi sa akin, hintayin ko daw kung kailan ako tatawagan at kung kailan ako magiging ready. At after siguro wala pa isang linggo na may nagte-text na sa akin na isa sa mga grupo nila na kailangan ko na daw magpa-admit doon. Siyempre hindi pa ako nakahanda kaya namamadali ako. Bali gabi yun nung time na napunta ako sa hospital. At nung time na pumunta na ako doon sa emergency room ba yun, yung kanyang mga team doon, grabe ang bilis nila. Sila talaga yung nag-asikaso sa akin at hindi ako iniwanan hanggat hindi ako nakakuha ng room na kung saan ako ay dyan mag-i-stay. At yun, panay ang punta sa akin ng mga doktor. Mga ilan, siguro mga 4 yun na mga na doktor. Pero ang babait nila. At yun, dumating na yung oras ko na surgery na ako. Ang bilis na mga time na yun, bali umaga ang schedule ko para magpa-opera na. Siguro mga 4 o'clock ako doon sinundo at doon dinala na ako sa may operating room. Grabe, wala akong binayaran. Yung binayaran ko lang doon yung mga gagamitin sa pag-opera, yung parang mga tali, iba yun, or basta mga ganun, wala pa yung 1,000.
Yun lang yung mga ginamit ng doktor para sa pagpa-opera. At yun na, nandoon na sa may operating room. Nilagyan na ako ng kung ano-ano ng mga aparato. Doon, binihisan na ako doon. At saka, nakita ko na doon si Doc, yung doktor na kung sino yung mag-opera sa akin. Yung doktor na kung saan ako nagpunta para magpa-opera, siya yun talaga ang humawak sa akin. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, Dok, kayo ba mag-opera sa akin? Sabi niya sa akin, opo, ganun sabi niya sa akin. Ang bait niya talaga. At yun na, hindi ko na alam kung ano yung nangyari after inopera ako. Siguro mga after isang oras lang ako doon sa may pagkatapos ng operasyon na yun. Basta ang daming mga naoperahan doon. Binaba ako nung siguro mga 11 o'clock na. Yun na, hindi ko na alam kung anong ginawa dahil siyempre nakaano na tayo, kumbaga anesthesia na. Pero yung anesthesia ko, kumbaga dito dinaan sa ilong ba yun? Parang may something nilagay doon na basta hindi ko na alam kung ano yun. Yun na, after nung binaba na ako 11 o'clock, ayun na, kailangan ko na yung mag-lunch after ng surgery dahil simple nung isinalang ako sa surgery, wala pa akong breakfast, basta ang aga-aga. Ayun na, nakita ko na mayroon na akong mga ano dito sa lalamunan, may mga takip na. Sabi ng doktor, maliit lang yung sugat mo dito. Ito yung sugat ko dito. Pero hindi na halata ngayon kasi maliit lang. Ayun na, siguro after 2 days ako na sa ospital, after ng operasyon, inayos na lahat yung aking mga papel doon para ma-release na ako. Sobrang bilis kasi, basta parang hindi ko akalain na ganun lang kabilis ang mangyari. 7 days lang ako doon, tapos nakalabas na kaagad. At yun lang. At saka, bumalik ako doon ulit para sa check-up. Tinignan kung okay na, kumbaga kinapa-kapa nila yung ito, kung ano yung may pagbabago sa boses ko or ano, pero wala naman. Kaya ang bait ng kanilang mga team na yun, mga bata pa yung ibang doktor doon. Saka wala silang tigil doon, nakaka-check up sa'yo, pabalik-balik kung ano yung maging sitwasyon mo doon. Pero nung time na yun, parang karamdam ako ng parang sinat after surgery, pero normal lang naman daw yun. Saka siyempre hirap pa kumain dahil yung sugat ko nandito sa loob. Hindi pa ako masyadong makalunod dahil siyempre masakit. Dito yung sugat, dito yung tahi dito sa loob ng chin na to. Kaya yung lagi ko kinakain is yung mga malambot lang, mga lugaw-lugaw lang muna. Kaya yun guys ang aking vlog ngayon, kaya sana makatulong po sa inyo lahat dahil ginawa ko ito baka sakaling makatulong din, kung baka may kagaya din po sa akin na nararamdaman kayo dyan. Pwede nyo po akong kontakin, pwede kayong mag-comment dito sa aking comment section para maituro ko sa inyo kung ano yung mga gagawin nyo para mabilis ang proseso. At hanggang dito na lang guys, baka sobrang haba na ito, baka mainip na kayo sa kapanood sa aking video. Kaya hanggang dito na lang. Saka sasabihin ko pala yung pangalan ng hospital na yun, dito po yun sa Rizal Memorial Hospital, dito sa Pasig. Basta dito siya sa Pasig. At yung doktor na yun ay napakabait at yung pangalan niya ay si Doc Michael Fontano pala yung aking general surgeon na napakabait at ang kanilang team. Thank you so much sa lahat-lahat na nag-asikaso sa akin hanggang ako ay natapos. Sabi pala niya sa akin, babalik ako itong November dahil para titingnan ako, check up ako ulit kung kamustahin kung ano na yung naging kung ano na yung result after 1 year.
At ito na, hindi naman nagbago ang boses ko. Parang normal lang din. Pero hindi pa ako nagpunta doon dahil alam naman natin na sa sitwasyon ngayon ay umiiwas pa tayo sa madaming tao. Kaya hindi muna ako nagpunta doon. Kaya ito naisipan ko na i-vlog muna para ma-share ko yung itong na-experience ko kung paano naka-avail ng libreng operasyon at yung saan hospital, sinong doktor. Maganda yung hospital na yun doon kasi malinis ang hospital at maayos yung kanilang mga proseso doon, hindi na kagaya dati dahil basta maayos na talaga. Saka yung mga doktor na yun ay napakabait talaga nila. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng ibang doktor doon. Kaya ayun, kailangan ko pala mag-post doon sa group ng picture ko dahil sabi pala ni Doc magpo-post ako doon para matingnan ng mga ibang patient doon, para may mga idea sila kung anong mga surgery na kailangan dahil iba-iba po yung mga klase ng surgery. Pag dito sa lalamunan yung mga bukol dahil hindi pare-pareho yung mga cases natin. Kaya ayun, thank you so much po sa mga nanood, sa mga nagsubaybay. Kung mayroon po kayong mga case na mga halimbawa problema dito sa lalamunan ng mga bukol, sana po mag-subscribe na po kayo sa akin. Baka sakaling matulungan ko po kayo, masabi ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin. Ayan, mag-comment na lang kayo dito sa akin at pwede nyo naman akong kontakin dito sa aking Facebook page. Mayroon ako dyan, ilalagay ko sa aking page. Kaya dyan na lang kayo mag-comment sa akin kung sino gustong kumontak sa akin. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, sana po mag-subscribe na po kayo. At saka basta yun lang po ang may sasuggest ko na kung sakaling mayroon kayong naka-experience sa kagaya ng sa akin, mayroong mga problema sa lalamunan. Kasi yung doktor na po na yun ay general surgeon siya. At siya yung pinaka-head doon sa hospital na yun. At ang dami-dami na niyang natulungan. At thank you so much po pala sa aming grupo dyan, sa aking mga kaibigan, na mga nakilala ko dyan. At dami kong kaibigan na namimit dito dahil yung time na nagpa-opera ako, walang tigil yung aking mga kaibigan sa group na to, nagme-message, nangangamusta, at hanggang sa nakalabas na ako. At yun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog dahil medyo mahaba na, baka mainip na kayo manood. At maraming salamat muli sa lahat-lahat, sa inyong pag-support sa aking team, sa aking Repa Pips team na laging nandyan, taga-suporta. At malapit na po pala ang aking gaganapin na Grand LS sa December 23. Sana po manood kayo dahil marami tayong mga premyo at sponsor po ito ng aming grupo sa aming team, sa Repa Pips team. And yan sila yung mga sponsor dyan. Sa mga hindi pa graduate ng kanilang banana, sa kanilang WH, yan, baka pwede kayong sumali dito sa aking grand live stream sa December 23. Baka matulungan po namin kayo, lalong-lalo na sa mga small YouTuber. Dahil napakabilis po dito ang aming team na to, lalong-lalo na sa aming admin na mabait. Kaya yan, maraming salamat po muli, hanggang dito na lang. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sa mga YouTuber or hindi YouTuber, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po. At maraming salamat muli. At huwag niyo pong kalimutan ang like, subscribe at i-click ang notification bell para manotify po kayo sa mga susunod pang mga video. At hanggang dito na lang po at maraming salamat muli. Bye!